Maya-maya pa ay binara ni Elder Mo si Elder Shang. At sinabing i-announce niya na raw ito ngayon. Dahil daw sa paninirang puri sa kanyang kasamahan, at corrupted na moral ni Kaohsiung matatanggalan ito ng qualifications. At ito rin daw ay makakatanggap ng 100 palo mula sa Immortal Slaying Rod. Makikita namang humiwalay ang kaluluwa ni Kaohsiung. At dinagdag pa ni Elder Mo na si Shang Bin naman daw bilang isang guro free name up daw nito ang kanyang kasamahan para sa kanyang sariling kapakanan, ito raw ay masususpendi at sasailalim sa mas malalim pa na investigasyon. At si Shang Chen naman daw bilang isang elder at director ng Office of the Academic Affairs hindi lang daw ito nang suppress ng isang guru ipinahiya niya pa raw ito at minanipule pa raw nito ang result ng Teachers Qualifications Assessment. Ito raw ay matatanggal bilang director ng Office of the Academic Affairs. At report daw ito ni Elder Mo sa Teachers Union para sa karagdagang parusa. Napaluhod naman si Elder Shang nang marinig ito at tila nawala sa kanyang sarili at napasabi sa kanyang isip na sinupress niya raw ang isang guro at minanipula ang results ng Teachers Qualifications Assessment. Katapusan niya na raw. Nasadlak daw siya sa napakalaking gulo sa pagkakataong ito. Humingi naman ng tawad si Elder Mo kay Zhang Zuan dahil sa abalang nadulot sa kanya sa araw na ito. Ito raw ay kapabayaan ng Teachers Union kaya nakapasok ang dumi sa kanilang mga guro. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw yun. Normal lang daw na magkaroon ng 1 o 2 nabubulok na itlog. Nagpaalam naman si Elder Mo kay Zhang Zuan at sinabing babalik na raw siya sa Teachers Union upang asikasuhin ang bagay na ito at ipinangako kay Zhang Zuan na bibigyan niya raw ito ng makatwirang resulta. At nagpaalam na rin ang iba kay Zhang Zuan. Nagtanong naman si Baizon kung tuturuan daw ba siya ni Zhang Zuan ng painting at calligraphy. Samantala, parang pinagsakluban naman ng langit at lupa ang tatlo. Napasabi naman si Zhang Zuan na kung hindi raw dahil kay Mr. Wang, Baizon at Wang Yu na dumating sa tamang pagkakataon mukhang kakailanganin niya raw ng mas malaking kapangyarihan upang ma-resolve ang bagay na ito. At kay Zhao Yanfeng naman daw at sa dating nagmamay-ari ng katawan niya na inihulog ito sa Qi Deviation na-resolve niya na rin daw ito. Kaya magmula ngayon hindi na raw siya mag-aalala na ma-expel sa academy. Maya-maya pa ay nagtaka si Zhang Zuan kung bakit hindi pa raw umuwi itong dalawa at bakit sumusunod daw ito sa kanya. Ngunit natutunan niya raw sa araw na ito na upang makatindig daw siya sa mundong ito at hindi hamakin ng iba kailangan niya raw na maging noted teacher. At upang magawa yun kailangan niya raw munang maging isang tutor. Maya-maya pa ay tinanong nito si Wang Yu kung paano raw ba maging tutor. Sinabi naman ni Wang Yu na ang title daw na yon ay hindi kailangan ng assessment gaya ng isang guro. Ang kailangan lang daw ay swerte. Hanggat ma-hire daw ng isang noted teacher ang isang tao maaari na raw itong maging tutor. Tinanong naman ni Zhang Zuan si Wang Yu na ito raw ay isang tutor ngunit bakit daw ito nagbukas ng bookstore. Sinabi naman ni Wang Yu na kahit pa raw maswerte siya na kinuha siya ni Mr. Liu siya raw ay bata pa kailangan niya raw ng mas marami pang mga kaalaman upang maging convincing na guro. Kaya sinunod niya raw ang napagkasunduan nila ni Mr. Liu na magbukas ng maliit na bookstore sa isang shopping mall kung saan maraming tao upang makultivate at mapatalas ang sarili niya. Nagtanong naman si Zhang Zuan na paano raw ba sila evaluate ni Mr. Lu Chen ano raw ba ang nagtulak sa kanila na matuto sa kanya. Sumagot naman si Baizon na pareho daw nilang gustong makuha ang Muzuan painting na matagal ng treasure ni Mr. Lu Chen. Binigyan daw sila nito ng malaking puzzle upang ma-assess sila. Nagtaka naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na bakit gusto raw makuha ng mga ito ang Muzuan painting na gawa ng painting master na si Mo Chenzi. Mukhang wala raw talagang alam ang mga ito pagdating sa painting at calligraphy. Sinabi naman ni Wang Yu na sa katunayan daw wala raw silang gaanong alam sa calligraphy at painting gusto lang daw talaga nilang makuha ang Muzuan painting bilang prize. Bilang prize tanong naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Baizon na pareho daw sila ni Wang Yu na nagka-interest sa Muzuan painting na ito.
At sinabi raw ni Mr. Muchen na kung sino raw ang unang makapasa sa assessment ay siya raw ang makakakuha nito. At ang assessment daw ay tungkol sa pag-identipika ng calligraphy at painting. Sinabi naman ni Wang Yun na marami dong alam si Zhang Zuan pagdating sa calligraphy at painting, maaari daw ba silang maturuan ni Zhang Zuan. Dinagdag pa ni Baizon na kaya raw ma-identipika ni Zhang Zuan ang napakaraming problema sa isang tingin lang, matuturuan daw ba sila nito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kaya niya rong ma-identipika ang calligraphy at painting ng dahil sa Library of the Heavenly Path. At wala raw siyang alam tungkol dito, paano niya raw tuturuan ang mga ito. At lumipat ang eksena sa classroom ni Mr. Luzon. At sa loob ay makikitang nag-uusap si Elder Hong at Mr. Luzon. Sinabi ni Elder Hong na narinig niya raw ang katanyagan ni Mr. Luzon kahit wala siya sa academy. Mayroon dong maraming mga mag-aaral na siya ang gustong maging guro. Mukhang pinangangatawanan daw talaga nito ang kanyang reputasyon. At ginagawa daw lahat ng mga mag-aaral upang mapunta lang sa klase ni Mr. Luzon. Sumagot naman si Mr. Luzon na nasisiyahan daw siya ngunit ginagawa niya lang daw ang best niya upang matrain ng husto ang kanyang mga mag-aaral. Ang reputasyon niya raw ay nabuo dahil sa pangangalaga at suporta ng mga mag-aaral. Sinabi naman ni Elder Hong na ang kalidad daw ng mga mag-aaral na ito ang makapagsasabi kung magaling ba o hindi si Mr. Luzon. Sa 100 daw na top students sa entrance examination ngayon lagpas 70 raw ang nag-apply at tinanggap ni Mr. Luzon. Sumagot naman si Mr. Luzon na isang karangalan daw na gustong mapunta ng mga mag-aaral sa kanya. At sinabing si Elder Hong daw ay isang busy na tao. Ano raw ba ang pinunta nito dito? Mayroon daw ba siyang maitutulong dito? Gagawin niya raw kung ano ang makakaya niya sa abot ng kanyang kapangyarihan. Sumagot naman si Elder Hong na mayroon daw isang bagay na kakailanganin niya ang tulong ni Mr. Luzon. Ang ama daw nito at siya ay matagal nang magkaibigan. At kilala niya na raw si Mr. Luzon magmula nung bata pa ito. Alam niya raw na ito ay maayos na tao kaya kailangan niya raw ang tulong nito na imbestigahan ang isang guro. At tinanong nga ni Mr. Luzon kung sino ang gurong ito. Sumagot naman si Elder Hong na ito ay si Zhang Zuan. Nagtanong naman si Mr. Luzon na ang tinutukoy daw ba nito ay ang guro na inihulog sa Chi Deviation ang kanyang mag-aaral. At napasabi sa kanyang isip na paano daw na-offend ng gurong nakakuha ng 0 sa Teacher's Qualifications Assessment si Elder Hong. Maya-maya pa ay sumagot si Elder Hong na oo, yun daw. At sinabi sa kanyang isip na matapos daw nitong gumawa ng gulo sa kanyang restaurant nahinto na raw ang mga business niya. Kung hindi lang daw siya nag-aalala sa kanyang identity matagal niya na rong pinataob si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mr. Luzon na basura lang daw ang guro na yon. At ito raw ay matatanggal na anumang oras. At tinanong si Elder Hong kung ano raw ba ang napag-alitan nila. Sumagot naman si Elder Hong na maliit na bagay lang daw. At narinig niya raw na nag-send na ng final warning ang Office of the Academic Affairs sa guro na yon. At kung hindi raw ito magkakaroon ng mag-aaral matatanggalan daw ito ng qualifications at mae-expel sa academy. Kaya umaasa daw siya na makukuha ni Mr. Luzon ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan. Nagtaka naman si Mr. Luzon nang marinig ito. Natawa naman si Elder Hong at sinabing si Mr. Luzon daw ang star ng academy na ito. Siya lang daw ang makakagawa nun. Mahirap daw i-expel ang guro na mayroong mga mag-aaral. Ngunit kung mawawala raw ang mga mag-aaral nito mas madali. Napaisip naman si Mr. Luzon nang marinig iyon. Dinagdag pa ni Elder Hong na hindi raw nito kailangang magdalawang isip. Naaalala pa raw ba nito si Zhao Yanfeng? Kung hahayaan daw nila magturo pa si Zhang Zuan mauulit lang daw ang bagay na iyon. Sumagot naman si Mr. Luzon na sige. Maglalabas daw siya ng balita ngayon na mag-recruit siya ng mag-aaral. Sumagot naman si Elder Hong ng mabuti. May kasunduan na raw sila. At iimbitahan niya raw si Mr. Luzon para sa isang salo-salo sa kanyang restaurant mamaya. Ilang sandali pa ay nagtaka si Mr. Luzon. May isang mag-aaral na dumating at binati siya. Ito pala ay si Wang Yan at tinanong kung ano raw ba ang meron.
Napasabi naman si Elder Hong na ang mag-aaral daw na ito ay ang apo ng second elder ng Wang family. Maya-maya pa ay nangangatog na nagsalita si Wang Yan. Napasabi naman si Mr. Luzon na ito raw ba ay nagkaproblema sa kanyang cultivation kaya hindi ito nakapagsalita. Sinabi naman ni Elder Hong na si Mr. Luzon daw ay napakamaalam at ito ang pinakamagaling na guro sa buong academy. At sinabi sa mag-aaral na kung may problema daw ito sabihin niya lang daw ito kay Mr. Luzon. Siguradong matutulungan daw siya nito. At magsasalita na nga si Wang Yan. Maya-maya pa ay sinabi nito na gusto niya rong mag-withdraw sa klase ni Mr. Luzon at sana raw ay hayaan siya nito. Nagulat naman si Mr. Luzon nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang iba raw ay naglalaban para makapasok sa klase niya tapos ang mag-aaral daw na ito ay mag-withdraw. Ano raw ba ang nangyayari? Nagtanong naman si Mr. Luzon kung ito raw ba ay nasangkot sa hindi masabing problema o kaya naman ito ay binyantaan ng sino man. Sumagot naman si Wang Yan ng hindi. Ito raw ay sarili niyang desisyon. At sinang-ayonan na raw ito ni Mr. Wang. Napasabi naman si Mr. Luzon sa kanyang isip na sumang-ayon daw si Mr. Wang. Ano raw ba ang problema? Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Luzon kay Wang Yan na alam daw ba nito na wala ng guro na tatanggap sa kanya kapag umalis siya sa kanyang klase. Sumagot naman si Wang Yan na hanggat makakapag-withdraw daw siya kay Mr. Luzon makakaupo daw siya sa klase ni Zhang Zuan. Kaya sana hayaan daw siya nito. Na siya namang ikinagulat ni Mr. Luzon. Gusto raw nito umalis sa klase niya upang umupo sa klase ni Zhang Zuan. Ano raw ba ang nangyayari? Mas pinili pa raw nito na umupo sa klase ng low status na yon kaysa sa personal na matuto sa kanya. Nagulat naman si Elder Hong at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba si Zhang Zuan ang pinakamalala na guro. Hindi pa raw nila nalalabas ang balita bakit may gusto na raw mag-withdraw sa klase ni Mr. Luzon. Sinabi naman ni Mr. Luzon na hindi raw ba alam naman ito na nahulog sa chi deviation ang dating mag-aaral ni Zhang Zuan bakit gusto pa rin daw nitong mag-sit-in sa klase ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay dumating na si Zhao Yanfeng at napasabi naman si Mr. Luzon na saktong-sakto raw ang pagdating nito. At sinabi ni Mr. Luzon na gusto raw ni Wang Yan na umalis sa klase niya at mag-sit-in sa klase ni Zhang Zuan. Sabihin daw nito kay Wang Yan kung ano ang nangyari sa kanya nung siya ay nagko-cultivate kasama si Zhang Zuan. Upang malaman nito na ang ginawa niya ay isang stupid decision. Ngunit biglang lumuhod si Zhao Yanfeng at sinabing gaya ni Wang Yan ay gusto niya rin daw mag-sit-in sa klase ni Zhang Zuan. Nagulat naman si Mr. Luzon nang marinig ito at nagtanong kung bakit ba gusto rin itong pumunta doon. Ihinulog raw siya sa chi deviation ni Zhang Zuan. Hindi niya raw ba ito kinasusuklaman? Sinabi naman ni Zhao Yanfeng na sa katunayan daw malaki raw ang utang na loob niya kay Zhang Zuan. Nakaramdam daw siya ng guilt nang siya ay umalis nang walang paalam noon. Hindi naman makapaniwala si Mr. Luzon sa kanyang mga narinig. May utang na loob siya kay Zhang Zuan, nagbibiro daw ba ito? Anong umalis nang walang paalam? Tumakas daw siya dito. At anong nakaramdam ng guilt? Araw-araw niya raw itong pinagmumura at isinusumpa hindi naman daw siya nakaramdam ng guilt dito. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Luzon na kung ganoon daw na nakapag-decide na sila ay kakancel niya raw ang enrollment nila mamaya. At nagpasalamat naman ang dalawa rito. At masayang-masaya na makakasit-in na sila sa klase ni Zhang Zuan. Magsasalita pa sana si Mr. Luzon ngunit paglingon niya nawala na ang dalawa. Nalabis niyang ikinagulat. At nasaan na raw ba ang mga ito? Ang bilis daw ng mga itong tumakbo. Hindi niya pa raw natatapos ang sentence na sasabihin niya. At ito ay galit na napamura. At sinabing ang lakas daw ng loob ni Zhang Zuan na kunin ang mga mag-aaral niya. Kaya wag daw siyang sisisihin ito kung ano ang gagawin niya rito. Maya-maya pa ay tinawag ni Mr. Luzon ang pangalang Zuhong. At ito ay dumating, at makikita ang silhouette nito na sinambit ang pangalan ni Mr. Luzon. Sinabihan ito ni Mr. Luzon na ibigay daw nito ang kanyang challenge letter kay Zhang Zuan.
At sinabing sa gaganapin daw na freshman competition sa susunod na buwan magkakaroon daw silang dalawa ng teacher's evaluation. At sumunod naman si Zuhong. Challenge letter, tanong naman ni Elder Hong. At sinabing sa darating na freshman competition binabalak daw ba ni Mr. Luzon na ngunit hindi natuloy ang pagsasalita ni Elder Hong dahil sumabat si Mr. Luzon at sinabing oo dahil nangahas daw si Zhang Zuan na kunin ang mag-aaral niya. Hindi niya pa raw naranasang mapahiya ng ganito kailanman. At dahil ginawa raw ito ni Zhang Zuan haharapin daw nito ang galit niya. Nagtanong naman si Elder Hong kung pinaplano raw ba talaga ni Mr. Luzon na harapin si Zhang Zuan sa teacher evaluation. Sumagot naman si Mr. Luzon na syempre naman. Hindi niya lang daw ito haharapin, magkakaroon din daw sila ng taya na pag natalo si Zhang Zuan mapapasa kanya ang lahat ng mga mag-aaral nito. At napasabi sa kanyang isip si Mr. Luzon na binabalak niya raw sanang gamitin si Zhao Yanfeng upang makuha ang atensyon ng mga tanyag na guro upang maging teaching assistant. Ngunit ngayon umalis daw ito sa kanya para lang mag-sit-in sa klase ng guro na nakakuha ng 0 sa Teacher's Qualifications Assessment. Ito raw sisira sa kanyang reputasyon at siya pagtatawanan. Kahit ano pa man daw ang mangyari kailangang mailigtas niya raw ang sarili niya sa kahihiyang ito. At lumipat ang eksena sa classroom ni Zhang Zuan at maririnig ang mag-aaral na nagsasabing magiging ayos lang daw si Zhang Zuan. At sinabi ni Zhao Yan na wag daw mag-alala ang mga ito dahil nasaksihan naman daw nila ang klase ni Zhang Zuan at ito raw kahanga-hanga. Sumang-ayon naman si Wang Ying dito at sinabing siguradong nakumbinsi na rin daw ni Zhang Zuan si Liu Yang kaya wag na raw mag-alala ang mga ito. Maya-maya pa makikitang nawasak ang pintuan. Ito pala sinipa ni Zuhong. At binigkas nito ang pangalan ni Zhang Zuan. Mayabang itong tumindig at sinabing nasaan daw ba ang minamahal nilang Zhang Zuan, palabasin daw nila ito. At napatanong ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan kung sino raw ba ito. Napasabi naman si Taba na ang lakas daw ng loob nitong pumunta rito sa silid ni Mr. Zhang Zuan at manggulo. Sinabihan naman ni Zhao Ya si Taba na wag daw itong maging impulsive. Ang mag-aaral daw na ito si Zuhong, ang number 4 sa entrance examination. Nagtaka naman si Taba nang marinig ito. At nagsalita na nga si Zuhong at sinabing dahil nakikilala daw siya ng mga ito mukhang may alam daw ang mga ito. Dinagdag pa ni Zuhong na ang dala niya raw isang challenge letter mula sa kanyang guro na si Mr. Luzon. Gusto raw nitong magkaroon sila ng teacher evaluation ni Zhang Zuan sa gaganapin na freshman competition sa susunod na buwan. Nagtaka naman si Zhao Yan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na si Mr. Luzon daw ang pinakatanyag na guro sa buong academy. At mayroon daw itong magagaling na mga mag-aaral. Kaya bakit daw nito gustong challenge si Mr. Zhang Zuan? Sinabi naman ni Zuhong na na-offend daw ni Zhang Zuan si Mr. Luzon. Kaya gusto raw itong turuan ng leksyon ni Mr. Luzon. At sinabing ilalagay niya raw ang letter rito at ito ibinato. Napatingin naman ang mga mag-aaral sa letter. At dinagdag pa ni Zuhong na ibigay daw nila ito mamaya kay Zhang Zuan. At kung ayaw daw nitong tanggapin ang hamon tanggapin na lang daw nito ang pagkatalo at humingi ng tawad sa classroom ni Mr. Luzon. Dahil kung hindi ginagawa niya lang daw tanga ang sarili niya. Sambit ni Zuhong sabay kaway paalis. Ngunit ito pinigilan ni Xingyang at sinabing sinira daw nito ang pintuan at nagsalita ng walang galang kay Mr. Zhang Zuan. Humingi daw ito ng tawad ngayon din. Gusto nyo akong humingi ng tawad, sambit naman ni Zuhong. Maya-maya pa nag-perform ito ng teknik at biglang sinipa si Xingyang. At makikitang ito tumilapon. At sinabi ni Zuhong na nakadepende raw ito kung mayroon silang kakayahan na pahingiin siya ng tawad. Napasabi naman si Zhao Ya na sumusuber na raw ito. At umatake nga si Zhao Ya. Ngunit madali lang itong iniwasan ni Zuhong at nag-counter ng sipa. Na siyang nagpa-atras kay Zhao Ya. Napasigaw naman si Taba nang makita ito at hindi na malayang nasa likod niya na pala si Zuhong na nagsabing ano raw ba ang tinitingnan nito. At ito binigyan ng sipa. Tumakbo naman si Wang Ying at nagtanong kung okay lang ba si Zhao Ya.
Ngunit nasa gilid niya na si Zhu Hong at nagsabing hindi raw ba ito ay nagmula sa Wang family. Bakit dito rin daw ito nag-aaral sa isang basurang guro? Ngunit dumating si Xingyang upang umatake at nagsabing sino raw ba ito para tawaging basura ang isang guro. Ngunit sinanggal lang ni Zhu Hong ang atake ni Xingyang gamit ang tuhod. At sinabi ni Zhu Hong na mukhang kulang pa raw ang ibinigay niyang leksyon. At sinabi kay Xingyang na hayaan daw siya nitong ipakita ang layo ng kanilang agwat at binigyan si Xingyang ng combo. Na siyang nagpa-atres at nagpatalsik sa kanya. At sinabihan na basura ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan. Ito raw ay isa lamang warning. Kaya puntahan na raw nila si Zhang Zuan at paaminin ito sa kanyang mga pagkakamali sa lalong madaling panahon kung wala itong lakas ng loob na harapin si Mr. Lu Zun dahil kung hindi, ano, sambit naman ni Zhang Zuan.